Pumasok ang Golden State Warriors sa laban noong Miyerkules laban sa San Antonio Spurs na labis na nangangailangan ng panalo. Pumasok din sila sa laban na halos walang umaasang mananalo sila. Matapos ang mainit na simula ng taon, nadapa ang Warriors. Bumagsak sila sa .500 record, natalo ng 6 na sunod-sunod na laro sa kalsada, pinulbos noong nakaraang gabi at ilang leader nila mismo ang pumuna sa mga kakampi. Isa itong kopo ng desperadong manalo. Ngunit naglalaro rin sila sa ikalawang laro ng back-to-back sa kalsada laban sa batang at atletikong koponan ng Spurs na may 8-2 record pagpasok sa laban. Isang laban na walang inaasahang mananalo ang Warriors. Ibig sabihin, dalawa lang talaga ang posibleng mangyari. Walang center, isa pang nakakadismayang pagkatalo o isang kahanga-hangang panalo. At kahit na hindi ito mukhang ganoon sa simula, nagtapos ito sa huli bilang ang pangalawa, isang 125-120 panalo na marahil ang pinaka-impressive nilang performance ngayong taon. Binago ng Dubs ang kanilang panimula, pinaupo si Jonathan Kuminga na nahirapan sa laro at nagsimula kasama sina Moses Moody at ang rookie na si Will Richard. Mula sa unang tip, malinaw na kung ano ang plano ng Golden State dahil sa presensya ni Victor Wembanyama, isa sa pinakadakilang depensibong manlalaro sa kasaysayan ng NBA at isa sa pinakamataas na tao sa mundo. Pinili ng Dubs na iwasan ang paint at mamuhay sa 3-point line. Iyon ang tanging kahinaan ng depensa ng San Antonio, ngunit nagkaproblema ang Golden State, hindi sila makashoot. Kumuha ang Warriors ng 18 of 22 nilang tira sa unang quarter mula sa labas ng arko, ngunit 4 lang ang pumasok. Labanan ito ng spacing kontra athleticism at habang nagtatayo ng brick house ang Warriors, natatalo sila sa labang iyon kahit na maganda ang depensang ipinapakita nila. Isang 3-pointer ni Al Horford sa natitirang 4:50 minutes ng quarter ang nagtapos sa 7-0 run ng Spurs, ngunit hindi na nakascore muli ang Warriors sa unang yugto. Maganda ang mga tira pero hindi pumapasok kaya't lumaki ng lumaki ang agwat. Nagtapos ito sa 28-14 pabor sa Spurs. Matagal bago nagbago ang ihip ng hangin. Binuksan ng Warriors ang ikalawang quarter na hirap pa ring maka-score at tila walang kakayahan o kagustuhang pumasok sa loob. Ipinapasa lang nila ang bola sa paligid ng perimeter. Paminsan-minsan ay sumusubok ng tira na tumatama lang sa rim. Sa wakas, kahit wala pa si Steph Curry sa loob, nagsimulang makakita ng ritmo ang Warriors, lalo na si Moody na uminit at umiskor ng 11 points sa quarter. Pagbalik ni Curry, matapos ang malamig na unang quarter, nagsimula siyang umarangkada, nagtala ng 10 points sa ikalawang quarter at pinangunahan ang koponan sa pagkuha ng momentum bago matapos ang half, kahit pa lamang sila ng 56-49. Tulad ng nasaksihan natin sa halos 2 dekada, dumadaloy ang Warriors sa ritmo ni Curry. Kaya't napakagandang senyales para sa Dubs na nagkaroon ang kanilang superstar ng pinakamahusay niyang quarter ngayong season sa ikatlong yugto habang dumating ang tinaguriang third quarter Warriors. Ilang minuto pa lang, si Curry na noon ay 1 for 7 mula sa malayo ay nag-shoot ng 2 magkasunod na 3. Mula roon, pumasok siya sa killer mode, dinodomina ang Spurs saan man sa court. Sa natitirang 5-0, tumira siya ng mahirap na step back 3 para bigyan ng Warriors ng 74-73 na kalamangan, ang kanilang unang lamang mula pa sa mga unang minuto ng laro. Tinapos nito ang 13-2 run na bumura sa dating 16-point deficit at nagbigay ng napakadramatikong laban. Sinubukan ng Spurs na pigilan ang shooting ng Golden State sa pamamagitan ng zone defense, ngunit huli na dahil nakahanap na ng momentum si Curry hindi lang sa labas ng arko. Sa kabuuan, nagtala siya ng 22 points sa quarter, ngunit nang ilabas siya ni Steve Kerr sa huling 3 minuto ng ikatlong yugto, nakabitin pa rin ang laro. Iyon ang mga minutong kadalasang ikinapapahamak ng Dubs at iyon ang dahilan kung bakit nila kinuha si Jimmy Butler 9 na buwan na ang nakalipas. Pinatunayan iyon ni Butler, nanguna sa 9-0 run habang nasa bench si Curry. Habang pumapasok si Horford ng mga tira at gumagawa ng mahahalagang galaw ang mga role player, pinamunuan ni Butler ang pag-atake, winasak ang depensa ng San Antonio at pinasok ang Warriors sa ika-4 na quarter na may 92-84 na kalamangan. Hindi agad bumigay ang San Antonio, agad nakapagtala ng unang 5 puntos sa ika-4 na quarter. Mula roon, nagpalitan ang dalawang koponan ng mahuhusay at mahihirap na tira. Isang kamangha-manghang pagpapakita ng shotmaking kahit pa may 2 elite defenders, sina Wembanyama at Draymond Green. Ngunit biglang tumigas ang depensa ng Warriors, sinimulan nilang pigilan ang Spurs.
Kahit nagpahinga si Green dahil sa 5 fouls, pinigilan nila ang kalaban. Hirap si Wembanyama makakuha ng madadaling tira, laging contested ang mga shooters at limitado ang mga pagkakataon sa ilalim. Pagbalik ni Green sa huling 5 minuto, may 6 na puntos na lamang ang Warriors. Mula roon, iningatan nila ang kalamangan at tinapos ang laro sa 125-120 na panalo. Hindi man nila tuluyang nakalayo, hindi rin nakadikit ng husto ang Spurs at ang maliit na agwat sa huli ay dahil na lamang sa paulit-ulit na pag-foul ng San Antonio. Makikita ang galing ni Curry sa mga numero. Nagtapos siya na may 46 points, 5 rebounds, 5 assists, 2 steals at 1 turnover lamang, habang tumira ng 13 for 25 mula sa field at 5 for 16 sa 3. Si Butler ay epektibo rin, nagtala ng 28 points sa 7 for 12 shooting, 5 for 7 sa 3 at 9 for 12 sa free throw line. Nagdagdag pa siya ng 6 na rebounds, 8 assists at 3 steals na walang turnover o foul. Si Moody lang ang iba pang Warrior na naka-double figures, may 19 points sa 6 for 13 shooting kabilang ang 5 for 10 sa 3. Gayunman, sa kabila ng mga bituing istatistika, maituturing na pinakamalaking bituin ng laro si Green. Bihira mong masabi iyon tungkol sa isang manlalarong tumira ng 1 for 10 na foul out at may 4 na turnovers. Ngunit marahil hindi pa ako nakakita ng mas mahusay na depensa laban kay Wembanyama, isa sa pinaka hindi mapigilang manlalaro sa kasaysayan ng sport. Nagtapos pa rin si Wemby na may 35-point triple-double, patunay ng kanyang pambihirang talento. Ngunit kapag nasa court si Green, bihirang makakuha ng ritmo si Wembanyama at bihirang makakuha ng madadaling tira. Hindi dumaloy ang opensa ng Spurs sa kanya tulad ng karaniwan at nagtala siya ng 8 turnovers sa laro. Tiyak na maraming high fives at chest bumps ang natanggap ni Green sa locker room matapos ang laban. Ang tanging bahid sa gabi ay nang umalis si Kuminga sa laro sa ikalawang quarter at hindi na bumalik. May iniindang pananakit ng tuhod si Kuminga bago ang laban at halatang hindi siya nakagalaw ng maayos. Pumasok siya sa locker room bago matapos ang unang half at hindi na lumabas sa ikalawa. Sana hindi siya mapatagal sa pagkawala. Para naman sa Spurs, sila ang naging unang koponan sa kasaysayan ng NBA na natalo sa isang laro kung saan 2 manlalaro ang may 20-point triple-doubles. Nagtapos si Wembanyama na may 35 points, 15 rebounds at 10 assists, habang si Stephen Castle ay may 23 points, 10 rebounds at 10 assists. Dahil pareho silang nasa kanilang ikatlo at ikalawang taon, na wala pa ang number 2 overall pick ngayong Hunyo, at may 8-3 record pa rin ang San Antonio, malinaw na napakaliwanag ng kinabukasan sa Spurs. Ngunit ibang kwento iyon para sa susunod. Ngayon ay isang kritikal, matapang at lubhang kahanga-hangang panalo para sa Warriors, kasama na ang isang highlight na ito ni Curry na dumaan sa 3 bantay. Taking that defensive challenge. Curry 39. At may pagkakataon silang ulitin ito. Mananatili sila sa San Antonio ng ilang araw. May rematch sa Sabado ng araw. Ano sa tingin nyo sa panalo ngayon ng Warriors, mga kaibigan? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.